Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our webinar entitled Marunko Approach Made Easy, Using Ready-to-Use Canva Templates to Support Early Literacy. Ako po si Teacher Ruby ng Self Creatives. Ako po yung nag-i-email sa inyo ng mga templates and resources na pwede ninyong gamitin sa inyong classroom. Ako rin po yung boses sa likod ng Reading Bulilit. Ayan, sana po ay na-download na ninyo ang ating teacher's guide or teacher's manual na part ng ating registration process. Kung hindi pa po, ilalagay ko yung link sa comment section or chat section ngayon para sa mga hindi pa naka-download. Ayan, throughout the webinar, I'll refer to page numbers in our manual para alam po natin kung paano ba natin gagamitin ang mga free resources from Canva Education. But before we officially begin, I'd love to know where you are joining from. Ayan, pakilagay naman po muna sa chat kung ano ang inyong pangalan at kung taga saan kayo o kung anong paaralan ang inyong kinakatawan. Gusto po sana nating makita kung gaano nga ba kalayo ang nararating ng ating literacy community. At sana rin po meron kayong kape o tsaa o tubig na nasa tabi ninyo kasi mahaba-haba po ang ating talakayan ngayong araw. Again, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ngayon. Kahit na alam kong sobrang dami ng mga kailangan pa ninyong gawin. Teachers are some of the busiest people in the world, and yet you chose to spend this time learning and growing. Kaya naman po, from the bottom of my heart, maraming salamat po sa pagdalo ngayong araw, ngayong umagang ito. So, this is our goal for this session. It's to help teachers, pre-service teachers, community volunteers, and parents make Marunko lessons more organized, engaging, and effective. Sasagutin natin yung tanong na, paano ba tayo magtuturo gamit ang Marunko approach para matutong magbasa at magsulat ang mga bata? So here are our learning objectives. We have 3. Una, kailangan nating maunawaan at maipaliwanag ang teorya, pagkakasunod-sunod at layunin ng Marunko approach sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagbasa. Ikalawa, we will be exploring free, interactive, and printable Canva templates na maaari po ninyong gamitin sa pagtuturo ng pagbasa. At ikatlo, matututo po tayo ng mga praktikal na paraan at malikhaing estratehiya para gawing mas visual, organisado at kawili-wili ang ating mga aralin, hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, pero para na rin sa ating mga tagapagturo. So, ready na po ba kayo? Let me introduce pala myself a little bit. Ako po si Teacher Ruby. Again, ako po yung mukha sa likod ng mga emails from Self Creatives. I am a Canva education creator and a reading specialist. So I create and share free Canva templates for teachers. Free po ang Canva education sa lahat ng guro mula kindergarten hanggang grade 12. Mamaya po, sa dulo ng ating webinar, i-present ko yung link ng Canva DepEd page para doon po magsa-sign up yung mga wala pang Canva education. So I am also the voice behind Reading Bulilit. So may mga lessons and children's stories po dito sa YouTube. Ito po yung ginagamit ko ngayong account kasi yung Zoom account ko po hanggang 100 participants lang. So hindi po tayo kasya. So ginawa ko po yung Reading Bulilit nung toddler pa yung aking bata kasi well, the 2 parts. Una, kasi gusto niyo pa ulit-ulitin yung mga kwentong pambata. Tapos, inisip ko, sige, mag-create na lang ako ng videos and then, ipapanood ko na lang sa kanya. So, yun yung isa. And then, ikalawa, I thought it would help other parents and family members to teach their children how to read. Ayun. So, little nuggets about me. Short lang po to. So, una, paborito ko po yung Indian mangoes, lalo na yung puting-puti pa yung buto, tapos matatanggal mo pa talaga yung laman. Masiseparate mo siya
from the seed. Tapos kakainin mo siya na may bagoong o kaya isasawsaw mo siya sa toyo na may asukal. Ayun. I love hoarding colorful pens, lalo na yung mga gel pens na may glitter. Hello po kayo sa chat kung kayo ay mga hoarder din ng kung anumang mga bagay. Ngayon po ako ay nag-aaral ng Masters in Education specializing in teaching and learning languages. So one semester na lang, hopefully. Ayun. Bago po yun, I used to teach math, science, and Filipino sa isang paaralan sa New York. New York Avenue, Cubao, Quezon City. Ayan. Lumipat na po yung school ngayon, pero syempre love ko pa din yung mga teachers doon. Ako po yung author ng Matutong Magbasa na published by Central Books. I am a wife, a mom, a sister, and a daughter. Yung leftmost picture po, yan yung pinaka-favorite ko na picture. Kasi yan na yung last picture ko with my mom. Yung first experiences ko po kasi sa grade 1 classroom with 40 to 45 students was when I was substituting for her kapag wala siyang boses or may sakit siya, ganyan. Ako po yung haharap dun sa mga estudyante niya. Kakatapos ko lang po sa universidad noon. Or baka nasa universidad pa nga ako. Pero yun yung first experience ko teaching grade 1 pupils. So yung love ko for education was really influenced by my mom. That picture was in 2019. She passed away in 2020 during the pandemic. So again, that was the last picture. That was our last picture together. So very special yan sa akin. So ngayon, bago po natin pag-usapan kung paano ba tayo magturo ng pagbasa, alalahanin muna natin kung bakit ba ito mahalaga. So hindi lingid sa ating kaalaman that in the Philippines, millions of children still struggle to read simple words by grade 3. Alam na alam po natin yan. Some of them can recognize letters. Nakikita nila, this is A, B, C, pero hindi nila alam yung mga tunog na nire-representa ng bawat letra. Some can recognize sounds, but they cannot blend sounds. Some can read words, but they don't understand what they are reading. So nakakabasa, pero hindi nakakaunawa. And we as teachers, parents, and community volunteers see this every day in our classrooms, in our communities, in our children. And we know very well that the children who can't read will struggle to learn, to dream, and to believe in themselves. That's why nandito po tayo ngayon para baguhin ang kwento ng pagbasa sa ating bansa. Let's start with our first objective. Let's understand the theory behind Marunko approach. So this is from page 11 of our teacher's manual, The Simple View of Reading. So this is called the simple view not because reading itself is simple, pero ipinapakita po ng modelong ito sa simpleng paraan kung ano ba ang mga kasanayang kailangang matutuhan ng ating mga mag-aaral para matutong magbasa. So according to the simple view of reading, reading is a product of two main parts. We have word recognition or decoding, pagkilala ng salita, and language comprehension o pag-unawa sa wika. Now, magsimula po tayo dito sa decoding. Ito yung kakayahan ng bata na mabasa ang salita kasi naiintindihan niya na ang bawat letra ay may kinakatawang tunog at marunong din siya na magsama-sama ng mga tunog upang mabuo ang salita. So it's when children learn that letters represent sounds and that they can blend those sounds together to form words. Halimbawa, kapag nakita po nila ang mga letrang B, O, L, A, alam nila na ang bawat letra ay may katumbas na tunog. Meron kang B, O, U, A. At higit pa roon, kaya dapat nilang pagsamasamahin ang mga tunog upang mabuo ang mga pantig. B, O, bo. A, la. Bo, la, bola. So yan po ay bola. So ito ang tinuturo natin gamit ang Marunko approach. Tinuturuan natin ang mga bata ng mga anyo o porma ng bawat letra, ang mga tunog na kanilang nire-representa,
at kung paano ba pagsama-samahin ang mga tunog na ito para makabuo ng mga pantig pagkatapos salita. Again, the Marunko approach is at the decoding or word recognition side of the equation. The other half of the equation is language comprehension. Ito naman yung pag-unawa, knowing what the words mean, connecting ideas, and making sense of what they have read. So halimbawa, kung nabasa nila ang salitang bola, dapat alam nila ang kahulugan nito. So ito ay isang bilog na bagay, maaring hungkag o solido at ginagamit sa mga laro tulad ng basketball, baseball, ping-pong at iba pa. So, kailangan meron po silang language comprehension skills. So, how do we build language comprehension? It's through rich conversations, asking questions, and using stories that would help them think, imagine, and connect ideas. So, napaka-importante po na kausapin natin ang ating mga bata sa wikang Filipino at basahan natin sila ng mga kwentong pambata. Kailangan nating makipagkwentuhan at magtanong at magbigay rin ng mga kahulugan. Dahil dito talaga lumalalim ang kanilang pag-unawa at mas nagiging makabuluhan ang kanilang pagbasa. One thing to take note from the simple view of reading is that this equation is a multiplication equation. Word recognition times language comprehension equals reading comprehension. Ibig sabihin, kapag 0 ang isa, magiging 0 din yung product o yung pag-unawa sa binabasa. So if a child can decode, kaya niyang basahin ang salita, but does not understand the meaning, reading won't make sense. On the other hand, if the children can understand the spoken language but they cannot decode, they would not be able to read on their own. So, alam nila ang kwento kapag binabasa mo, pero sila, hindi nila kayang basahin yung salita ng mag-isa. So, to build a strong foundation for reading, we need to teach each letter, the sound it represents or the sound it spells, how to recognize it, and what the words mean. Yan. So dito tayo ngayon mag-focus sa Marunko approach. Ang Marunko approach, again, is on the decoding or word recognition side of the simple view of reading. So ito ay isang paraan ng pagtuturo ng pagbasa sa Filipino na nakatuon sa pagpapakilala ng mga letra at tunog ng mga letra sa isang lohikal at sistematikong pagkakasunod-sunod. May tanong po si Teacher Anna Marie. Right pronunciation or paano ba ang tamang pagbigkas? Ayan, very important po ang question ni Teacher Anna. Dahil napakahalaga nito sa Marunko. Kapag nagtuturo po tayo ng pagbasa, ang tamang pagbigkas ng mga tunog ang pinaka-importante na skill na matutuhan ng bata. Kasi kapag mali ang tunog na ginagawa nila o naririnig nila, mahihirapan silang magsama-sama ng mga tunog, blending. So mahihirapan silang magbuo ng pantig at ng mga salita. Kaya po sa Marunko approach, we always focus on the pure sound. Hindi siya ba. Hindi siya ba, be, bi, bo, bu. Kailangan kung letrang B, ang tunog na ating ituturo ay b, b. So, anong tunog ng M? Hindi siya ma. Kailangan m. Ang tunog ng P, hindi pa. Ang tunog ng W, hindi wa. So, kailangan puro yung tunog, walang dagdag na vowel sound sa dulo. So, halimbawa po, ang ating salita ay W-E-L-G-A. So, kapag binigas natin ng mga tunog, magiging U-E-L-G-A. U-L, well, G-A, ga. Huwelga. Hindi po pwedeng wa, e, la, ga, a. Kasi magiging wa, e, la, ga, a, ga, wa, e, la, ga, a. Yan. So, yun yung maririnig nila. Hindi nila mabiblend or mapagsasama-sama yung tunog ng maayos. Kailangan puro ang tunog ng bawat letra. U, e, g, a. Huwelga. Huwelga. So, tamang tunog muna, yan po ang
ang foundation ng Marungko approach bago pagsamasamahin ang mga tunog. Kapag malinaw ang bawat tunog, mas madali sa mga bata na magbuo ng mga pantig at salita. Kaya thank you, Teacher Anna Marie, sa iyong question. Ito po yung alphabet chart mula sa ating page 34 ng Teacher's Guide para po sa mga guro ng grade 3 pataas, lalo na dun sa mga kasama sa ARAL program. Pwede niyo rin pong gamitin yung chart na to para i-assess kung ano bang alam ng inyong mga bata. Alam ba nila ang pangalan ng letra? Alam ba nila ang tunog na nire-representa nito? At alam ba nila ang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula o mayroong tunog ng letra? So mahalaga po ito kasi kahit nasa mataas na baitang, mahihirapan pa rin po sila sa decoding or sa word recognition kapag hindi pa nila hindi pa solid yung kanilang foundation of phoneme and grapheme correspondence. So gamitin po niyo itong chart na ito para mabilis na screening tool para makita kung ano ang kakayahan nila. Ngayon, subukan po nating bigkasin ang mga pangalan ng letra, ang halimbawa at ang tunog. Dahan-dahanin po natin isa-isa para marinig natin ng malinaw kung paano ba binibigkas ang mga tunog. Handa na po ba kayo? Sige, ayan. Sabay-sabay po natin silang basahin. Mula sa taas, A, araw, A. B, buko, B. C, cactus, K. D, daga, D. E, eroplano, E. F, football, F. G, gitara, G. H, hipon, H. I, isda, E. J, jam, J. K, kalabasa, K. L, langgam, U. M, mansanas, M. N, niyog, N. Nye, karinyosa, Ny. NG, ngipin, Ng. O, okra, O. P, pinya, P. Q, kiyapo, K. R, rambutan, R. S, saging, S. T, talong, T. U, ulap, U. V, Venus, V. O Venus, V. W, watawat, W. X, taxi, X. Y, yoyo, Y. At Z, zoo, Z. Ayan. So, hindi po B, buko, ba. Hindi rin W, watawat, wa. So, kailangan puro ang mga tunog. W. Ang maganda rin po sa Marungko approach kung saan tayo ay nagtuturo ng tunog na nire-representa ng bawat letra. Magiging transferable po kasi yung skill na yun sa English. Kasi in English, yung B, B pa rin yung kanyang tunog. Gaya sa bat, B, bat, B. So, iba lang siya sa ibang mga letra. Saka meron tayong mga digraphs, trigraphs sa English. Pero halimbawa sa letter O, sa English, O siya, di ba? Octopus or omelette. Hindi siya omelette. Sa Filipino kasi O ang kanyang tunog. So, may mga pagkakaiba lang po ng mga ibang mga letra, pero marami ay pwede nating i-transfer kapag tinuruan na natin sila sa wikang Ingles. Ayan. So, Marungko approach, again, nakatuon po siya sa pagpapakilala ng mga tunog at letra sa lohikal na pagkakasunod-sunod. May tanong po si Teacher City. Sabi niyo, why is it that the letters in Marungko approach are arranged in that order? Ayan, napakahalaga din po ng tanong na yan. Kasi ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin sa Marungko approach ay batay sa kung alin ang pinakamadaling bigkasin na tunog at pinakakaraniwang ginagamit ng bata at
kung alin din yung pinakamadaling matutuhan nila. Kasi nagbe-build po sila ng confidence while they are reading. So nagsisimula po muna tayo dun sa mga tunog na napaka-pamilyar sa mga bata. Halimbawa, kasi familiar sila sa mga tunog na mama. Ayan. So madaling bigkasin at madalas marinig ng mga bata sa kanilang pang-araw-araw na wika. Ayan. Sa huling bahagi ng aralin, itinuturo natin yung medyo mas mahirap bigkasin kagaya ng um, tunog na nirepresenta ng titik R. Ayan, rolling R. Rrr. Ayan. At pati na rin yung mga consonant blends o kambal katinig. Sa dulo na rin po natin siya itinuturo yung mga kambal katinig na may L, so L cluster at R cluster. Sa mga lessons 25 to 26 na po natin siya tinuturo. So the Marunko sequence starts with the easiest and most common sounds, making blending possible earlier. So sana ay nasagot ko po ang tanong niya, Teacher City. Ayan, ang tanong naman ni Teacher Lorelie or Mommy Lorelie, saan ba nag-umpisa ang Marunko approach at bakit ito magandang approach sa pagbasa? Ayan, so ang Marunko approach po ay nagsimula noong 1967. Imagine, ang tagal na po pala, diba? Ito ay binuo ni Raihan Ali at Josefina Urbano sa Marunko Elementary School sa Angat, Bulacan. Doon mismo sa paaralan kung saan ito unang ginamit, kaya Marunko ang tawag sa approach. Para maipatupad dito, sumulat po sila ng aklat na Bumasa Tayo at Sumulat. Doon nakalatag ang orihinal na pamamaraan na nakabase sa phonosyllabic method. Ayan. Phonosyllabic method. So, phono, ibig sabihin, tunog o sound. So, nagsisimula ang Marunko sa pagtuturo ng mga tunog na nire-representa ng mga letra. Syllabic, kasi mula sa mga tunog, nagbubuo tayo ng mga syllables o pantig. So, pagkatapos matutuhan ng mga bata ang mga tunog, pinagsasama-sama nila yon para makabuo ng pantig. At yung mga pantig naman, pinagsasama-sama para makabuo ng salita. So, sa madaling sabi, ang phonosyllabic method ng Marunko approach ay ang pagtuturo ng tamang tunog at pagsasama-sama ng mga tunog upang makabuo ng pantig at salita. Yan. Ayan, ngayon sana po ay naging malinaw na sa atin kung ano ang Marunko approach. Let's move on to our next objective. Let's now explore our teacher's guide kasama ang mga Canva templates na inihanda ko po para sa inyo. So sa pages 3 to 5 po ng ating teacher's guide, nandyan po ang table of contents or nilalaman. So sa paglipas po ng maraming panahon, maraming taon, nagkaroon ng iba't ibang adaptasyon ang Marunko approach. Dito po sa ating nilalaman o table of contents, makikita ninyo ang pagkakasunod-sunod ng ating mga aralin. Magsisimula po tayo sa titik M, yan ang ating aralin 1, at matatapos tayo sa aralin 36, titik X. So, M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, L, Y, N, G, R, P, D, H, W, N, G, F. Tapos yung mga hiram na letra, F, Z, J, V, C, N, Q, at X. Ayan po ang ating pagkakasunod-sunod. So dito po sa modified Marunko approach, dati po kasi yung original na approach, hindi sabay yung pagtuturo ng letra at saka tunog. Pero ngayon, base sa mga pananaliksik sa Science of Reading, alam na natin na epektibo kapag sabay nating itinuturo ang anyo ng letra at ang tunog na nire-representa nito. Kasama rin kung paano ba siya isulat. So halimbawa sa titik A, ipinapakita natin ang malaking titik A at maliit na titik A. Itinuturo natin kung paano ba ito isulat. At itinuturo din natin na ang tunog na nire-representa ng letrang A o titik A ay A. May tanong po si Teacher Joy Silani. Sabi niya, what multisensory tools are recommended to augment the Marunko approach? Ayan, napakagandang tanong po niyan, Teach. Marami po tayong iba't ibang pwedeng gawin para maging multisensory ang ating Marunko lesson. So,
Sa page 34 po ng ating teacher's guide, nandun po yung link ng posters na ito at flashcards with mouth picture. So, bakit mahalaga yung mouth pictures? Kasi kailangan makita ng bata kung paano ba ginagawa yung tunog o yung articulation. So, mas madali po kasi nilang naiintindihan kapag nakikita nila mismo kung paano ba yung buka ng bibig, nasaan ba yung posisyon ng mga ngipin at ng labi kapag binibigkas ang tunog. So, pwede po kayong mag-provide ng mga maliliit na salamin sa classroom o pwede nyo rin pong sabihin yung mga magulang na magdala ng maliit na salamin, yung mga portable mirrors para magamit ng mga bata sa inyong classroom kapag nag-eensayo sila ng tunog. So, alam ko po meron yan sa Mr. DIY or sa Shopee. Ayan, hindi po ako sponsored ng Mr. DIY pero paborito ko po kasing puntahan yun. Tapos yun, meron po yan sa Shopee for sure. Nakita ko lang po nung isang araw. Doon pa rin sa tanong ni Teacher Joyce about multisensory tools. Yung flashcard na nakita nyo po na may letra, titik A, kapag print nyo po yan sa cardstock, pwede nyo rin po yung i-trace with Elmer's glue or kahit anong glue na may pointed na tip. Tapos ito-trace nyo siya, and then pagka-trace nyo, bubudburan nyo po siya ng sand or asin. So, kapag natuyo na kasi yun, so magkakaroon na ng texture yung letter. So, kapag trinace ng bata yung letra gamit yung kanyang daliri, mararamdaman niya yung texture at malaking tulong po yun sa pagbuo ng muscle memory para sa anyo ng letra. So, isa po yung example ng tactile learning tool. So, pwede rin po kayong magdagdag ng mga sand trays or gumamit ng clay or movement cues. Lahat po ng ito ay makatutulong ng malaki sa pagbuo ng connection between letters and sounds. Ayan. Sa modified Marungko approach, again, malinaw po ang hakbang ng pagkatuto. Mula sa pagkilala at pagbigkas ng mga tunog ng letra tungo sa pagbubuo ng pantig, salita, parirala at pangungusap. So magkaroon po tayo ng sample na Marungko lesson. So ito po yung Aralin 1 mula sa pages 39 to 41 kasi dito po kayo magsisimula sa letrang M. So kapag clinic nyo po yung links doon sa ating teacher's manual, kung meron kayong digital copy or kung pinaprint nyo siya, marami rin pong mga I think piso print sa Shopee. So pwede nyo pong isend yung document sa kanila. Yun, sabihin niyo lang po sila na wag ibenta yung document. Pero yan, kapag na-print niyo po siya, meron po yung QR code. So, pwede niyo i-scan yung QR code para ma-access niyo yung mga resources. So, yung una po natin na link, itatry ko siya na i-click. Ayan, para makarating tayo sa titik M na presentation. At yun po yung gagamitin natin sa pagtuturo ng tunog at saka kung paano isulat yung letra. So, kapag hindi po pala kayo sigurado kung paano gamitin yung presentation or kung paano babigkasin yung mga tunog, i-check po ninyo yung Reading Bulilit YouTube videos. Kasi doon po, in-upload ko lahat yung mga presentations na may voice-over para magabayan po kayo kung paano ba ginagamit yung presentation. So, pwede po ninyo yung sundan step by step kapag nagtuturo. Ayan. So, puntahan po natin ngayon yung letter M na presentation. Ayan, since pag na-click nyo po yung link natin to the presentation, mapupunta po siya dun sa isang page na nakalagay Customize Your Template. And then kapag prines nyo po yung, or clinic nyo po yung Customize Your Template, so mapupunta na po kayo sa presentation na ito. So, nakalagay po siya doon. Ang title ay Alpabetong Filipino, letrang M. So una, tatanungin muna natin yung mga bata, ano ba ang mga pangalan ng mga larawan sa ibaba? Manok? Ayan, hayaan natin silang sumagot. Mansanas, martilyo, mesa, mais, at saka mani. So, lahat ng iyan ay nagsisimula sa tunog na Yan. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na Pagkatapos po nun, ituturo natin sa kanila, sabay-sabay sila, paano ba natin ginagawa ang tunog na
So sasabihin natin sa kanila, magsimula tayo sa pagsara ng inyong mga labi. Pagkatapos, itulak ang hangin sa pamamagitan ng inyong ilong. Kasi nasal sound po ang tunog ng titik M. Wala na ako ng habang nananatiling nakasara ang inyong bibig. So, ayan, paulit po natin sa kanila ng sabayan. Pagtapos, pwede rin po natin silang isa-isahin kapag nag-work na sila on their worksheet. So, pwede natin silang puntahan at tanungin isa-isa. So, maaari din nating pahabain kasi ang titik M po, ang tunog ng titik M ay continuous na voice sound. So, So, pwede nyo rin pong ipahawak yung kanilang throat kasi mafe-feel nila yung vibration ng kanilang vocal cords. Kasi ang M, ang sound ay voiced sound. So, ginagamit natin ang ating voice box or ang vocal cords. Nagva-vibrate siya. So, narito po ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang M o sa tunog na So, kailangan nating pahabain sa simula, apa. So, i-isolate natin yung sound. Tuturuan natin sila kung paano ba ihiwalay ang tunog na sa mga salitang ito. Apa, mapa. Undo, mundo. Ukha, mukha. Ama, mama. So, ayan po ang kailangan nating i-practice sa mga bata. Pagkatapos noon, kailangan nilang pangalanan ng iba't ibang mga bagay at tanungin natin sila, ito ba ay nagsisimula sa tunog na o sa letrang M? Ayan, halimbawa, nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, ito ay mata. Ata, mata. Again, ihiwalay po natin ang unang tunog, sa bawat salita. Sunod, nagsisimula ba ito sa letrang M? Oo, kasi ito ay manika. Anika, manika. Ayan, dito naman, paano yan? Hindi siya nagsisimula sa letrang M o hindi siya nagsisimula sa tunog na kailangan pa rin nating sabihan ng mga bata, ano ba ito? Ito ay niyog. Ipakilala pa rin natin yung tunog. So, hindi pa natin ipinapakilala yung letter N, pero pinaparinig natin sa kanila na ang unang tunog ng niyog ay at iba siya sa tunog na So, kailangan ma-feel nila yon, maramdaman nila sa kanilang mga bibig na magkaiba ang tunog na sa Ayan, ito, manok. So, anok, manok. Ayan, dito, papakilala na natin ang tunog na b. So, b. Uko, buko. So, hindi siya nagsisimula sa letrang M. So, ito, tatanungin ulitin sila, nagsisimula ba ito sa letrang M? Hindi, kasi ito ay bahay. Pwede rin pa mansion. Ay, maliit pala siya para sa mansion. Bahay. Ahay. Bahay. Ayan, ito. Mansanas. Ansanas. Mansanas. Mangga. Angga. Mangga. Ito ay mani. Ani. Mani. Ayan. So, ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang M. So, ulitin natin ang mga salitang ito. Mata, manika, manok, mansanas, mangga, mani. Ayan. Kapag naging pamilyar na ang bata sa tunog na nire-representa ng titik M, tuturuan naman natin sila na magsulat. So, ito ang malaking titik M at ito naman ang maliit na titik M. So, magsimula tayo sa malalaking galaw. So, gamit ang kanilang kamay. So, pwedeng air writing muna. So, M. So, pwedeng daliri, pwedeng kamay. So, M at saka yung maliit na titik M. Ayan. Bago tayo gumamit ng mga worksheets or mga whiteboards and markers. So, nandito rin po sa ating presentation kung paano ba isulat ang titik M. So, pwede nyo rin po siyang i-edit kasi lahat naman ng ating mga templates ay editable or customizable para sa inyo.
Ayan. So, yan po yung presentation natin para sa titik M. Ganito po mula titik M hanggang titik X. Mula Aralin 1 hanggang Aralin 36. Lahat sila ay may presentation para ipakita natin kung paano ba i-articulate or mabuo ang mga tunog na nire-representa ng mga letra at paano ba isulat ang mga letra. So, yan. Ayan, balik po tayo dito ngayon sa sample Marungko lesson. So, kanina nakita po natin yung presentation. Ito naman po ngayon yung worksheet, yung dalawang nasa baba, at yung nasa likod naman po yung poster. Ayan, so yung link, second link, will give you yung link towards the worksheet. So, nasa pages 39 to 41 naman po yan ang ating teacher's guide. And then, yung last link, yan yung papunta sa poster. So, lahat po yan, pwede nyong i-download at i-print anytime using your Canva Education. Basta malinaw po sa Canva Terms and Agreement na hindi po sila for selling. So, kailangan po talaga gamitin natin siya for personal and classroom use. Kasi ginawa po talaga siya sa Canva para matulungan ng mga guro na hindi na sana natin kailangan pang maglabas ng pera mula sa sarili nating mga sahod para lang makakuha ng mga materials para sa ating mga bata. So, yan po, pwede nyo na silang i-download. So, yun po yung para sa Aralin 1. Pagdating ng Aralin 2, so letter S, ganun pa rin po, meron tayong worksheets, flashcards, posters, presentation. Pagdating ng Aralin 3, so meron na tayong titik A. So, isang vowel at vowel sound A. So, sa panahon pong ito, pwede na tayo magturo ng mga pantig at mga salita. Kasi meron na tayong tunog na A, at saka S. So, pwede na dapat mapagsama-sama ng mga bata ang mga tunog nila. So, dapat kaya na nilang mapagsama-sama ang mga tunog para makabuo ng pantig na ma, sa, at saka as. Tapos, kaya na rin sana nilang magbasa ng mga salitang asa, aasa, masa, sama, ano pa ba? Mama, ama. Ayan. So, yun po yung mga salita na kaya na nilang basahin kahit nasa ikatlong aralin pa lamang sila. So, lahat po ng worksheets na to ay nandun naman sa pages 45 to 48. Nasa aralin 3 na tayo. Ngayon, tingnan naman natin yung presentation ng Aralin 3. So, i-click naman natin yung presentation na to. Ayan, dito po kayo makakarating kapag clinic nyo yung link doon sa ating ikatlong aralin. So, alpabetong Filipino, pagsasanay sa pagbasa. So, ang unang slide natin, ang ikalawang slide natin, ituturo ba natin paano ba magbasa? So, ang pagbasa yung proseso ng pag-unawa at pagbigkas ng mga salita mula sa mga letra o simbolo. Halimbawa, kung meron tayong mga letrang S, A, M, A, pwede natin yung isulat sa pisara. Kailangan nating tukuyin ang tunog ng bawat letra. Tapos magpa-practice, mag-ensayo tayo kasama ang ating mga estudyante. S, A, M, A. Pagsasamahin natin ang mga tunog. S, A, sa. M, A, ma. Sa, ma. Bigkasin ng tuloy-tuloy. Sama. Ayan. So, hayaan natin silang magbalik-aral. So, alamin uli natin kung alam na ba nila kung ano ang tunog ng mga letra. M-A-S. So, iparinig nila ulit sa atin ang mga tunog na A, at S. Ayan. Pagkatapos nun, kailangan nilang pagsama-samahin ang mga tunog para makabuo ng pantig. So, bawat tuldok, so may tunog siya. A. Pagkatapos may arrow para i-blend yung sounds ng mga syllable. So, ma. Pagsamasamahin ng mga tunog ng mga letra, a, ma. A, am. A, sa. As, as. Magsanay tayo ngayong magbasa. Ayan. A, ama. Pagkatapos, para magkaroon, kasi sa Pilipinas po, iba-iba tayo ng mga lingwahe, may iba't ibang languages, may iba-ibang dialects. So, importante pa rin na dapat alam man ng bata ano bang ibig sabihin ng salitang ama. Ayan, pwede pa rin nating i-introduce yung
magkaroon tayo ng mga vocabulary discussion. Ano ba yung salitang ama? Ang salitang ama ay tumutukoy sa tatay o magulang na lalaki. Tapos pwede tayo humingi sa kanila ng mga halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng salitang ama. So, ang ama ni Maria ay isang guro. Ganyan. Gagawin natin yun siya sa mga sumusunod pa na mga salita, asa. So, ipapakilala natin ano ba yung asa, ano ba yung halimbawa ng mga pangungusap na may salitang asa, and then nandyan yung mama, sama, at saka masa. So, kahit 3 pa lang po yung mga letra na alam ng bata at 3 pa lang yung kaya niyang isulat, 3 pa lang yung alam niyang tunog, kaya na niya magsama-sama ng mga tunog para makabuo at makabuo ng mga pantig at makabasa ng mga salita. Kakaunting mga salita pa lamang po, pero it builds their confidence. It builds yung solid foundation of knowing how to read or learning how to read. Kaya, importante po na gamitin natin ang tamang pagkakasunod-sunod ayon sa Marungko approach. Pagkatapos po nating ituro ang mga letrang A, M, at S, tayo naman po ay pupunta sa Aralin 4 at dito ituturo naman natin ang karaniwang salitang ang. Mapapansin po ninyo sa table of contents o sa nilalaman na nagtuturo tayo ng mga karaniwang salita pagkatapos ng ilang mga titik. So, Aralin 1, M, Aralin 2, S, Aralin 3, A, Aralin 4, ang. Tapos, mapapansin nyo rin po, meron tayong iba pang mga karaniwang salita or high frequency function words. Ayan po yun. So, merong ang, may, mga, ay. Lahat po yan ituturo natin sa pagitan ng mga letra o titik. Para po masanay ang mga bata na makabasa na ng pangungusap ng maaga. Halimbawa po kasi sa Aralin 1 to 3, nakakabasa na sila ng mga salitang aasa, mama, masa, ama, sasama. Kapag dating sa Aralin 4, makakabasa na sila ng pangungusap kasi makakabuo na po tayo ng mga simpleng pangungusap gaya ng aasa ang mama o kaya naman sasama ang mama sa masa o kaya sasama ang ama sa masa. Ayan. Kaya sa ika-4 na aralin, kaya na po dapat nilang makabuo ng pangungusap. Kaya na nilang magbasa ng pangungusap at parirala. So kapag maaga po kasi silang nakaramdam ng tagumpay, lumalakas ang kumpiyansa nila sa sarili at dito po talaga nagsisimula yung excitement sa pagbasa kasi kaya na nilang magbasa ng mga simpleng salita at pangungusap kahit nandun pa lang sa ika-4 na aralin. So early success builds confidence and confidence builds readers. Yan. Tingnan po natin itong ating presentation. I-click ko po ito at mapupunta tayo sa isa pang presentation kung saan nandoon ang karaniwang salitang ang at kung paano natin siya ituro. So kapag po clinic natin yung link, yung Canva template link kanina, dito po tayo mapupunta sa presentation na pagsasanay sa pagbasa, karaniwang salita, ang. So gagamitin po natin ang presentation na to para naman talakayin sa mga bata ano ba ang karaniwang salitang ang. So, ipapaliwanag po natin sa kanila na ang salitang ang ay isang karaniwang salita sa Filipino na ating ginagamit upang ipakita kung sino o ano ba ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Magbibigay po tayo ng mga halimbawa ng mga parirala at pangungusap na gumagamit ng salitang ang. Pagkatapos, hihingan din po natin yung mga bata ng mga parirala at pangungusap din na gumagamit ng salitang ang. Halimbawa, ang baso, ang aso, ang mesa. Halimbawa naman ng mga pangungusap, ang mesa ay mahaba o kaya naman ang aso ay malikot. Ayan. Tuturuan rin po natin sila kung paano ba bigkasin ang mga tunog na nasa loob ng salitang ang.
hindi po kailangan na nasusulat na nila yung salitang ang, pero pwede rin yung ituro kung paano ba isulat yung salitang ang. So nasa inyo na po yun. Ang mahalaga po rito ay makilala nila na kapag nakita nila yung magkakasunod na letrang A-N-G, ang basa doon ay ang. So yun po yung high frequency function word. Yun din po yun sa English na kung mapapansin nyo yung ibang scope and sequence naman sa English, nag-i-introduce din ng the or is, as, sa simula pa lang para nakakabuo na yung mga bata ng pangungusap. So ganun din po sa wikang Filipino, nag-i-introduce na tayo o nagtatalakay na tayo ng mga karaniwang salita para nakakabuo na sila ng pangungusap. Pagkatapos nating talakayin ang salitang ang, sasanayin naman natin silang magbasa. So, ipapabasa natin ang ama. Aasa ang ama. Ngayon, kahit po napakasimple pa lang ng ating pangungusap, pwede na tayong magtanong pabalik sa kanila, sino ang aasa? Kailangan may sagot na din sila, ang ama. Yan. Ang mama. Aasa ang mama. Sasama. Sasama sa masa. Sasama sa masa ang ama. So, yan po yung mga salita, parirala at pangungusap na pwede nang basahin ng bata. Iisa-isahin po natin yung mga bata natin kung kaya na ba nilang mabasa lahat yung mga parirala, salita at pangungusap para makita natin nakuha na ba talaga nila yung mga tunog ng letrang S, M at A. Bago po tayo lumipat doon sa Aralin 5. Kasi sa Aralin 5 po, mag-introduce na tayo ng titik I. So, susunod na tayo na patinig. Ayan. So, salamat sa pakikilahok. Ayan. So, ganyan. Dito po matatapos yung ating presentation tungkol sa karaniwang salitang ang. Ayan. So, hindi ko na po iisa-isahin yung mga aralin mula aralin 1 to 36. Ayan, may tiwala po ako sa inyo na kayang-kaya po ninyo yan. So, pinakita ko po sa inyo kung paano gamitin yung mga Canva templates mula aralin 1 hanggang 4. Mula aralin 5, ikalimang aralin, hanggang ika-36 na aralin, ganun din po yung gagawin natin. Meron tayong presentation, worksheets, posters and flashcards at lahat po ng links ng mga templates na iyon ay nasa ating teacher's manual. Naniniwala po ko sa inyong kakayahan bilang guro, community volunteer, pre-service teacher at parent na maturuan ang inyong mag-aaral. Kayang-kaya po ninyo yan. Kung meron po pala kayong mga tanong, kung nandun kayo sa gitna ng aralin o kaya nandun kayo sa aralin 18, ganyan, tapos nagkaroon kayo ng tanong, pwede nyo po akong sendan ng email, ruby@selfcreatives.com o kaya naman readingbulilit@gmail.com. Ayan. Subukan ko po kayong masagutan. Kung alam ko po yung sagot, kung hindi, i-refer ko po kayo sa kung anumang journal article or anong libro ang maaari ninyong basahin. Ayan. Bago po tayo mag-move on sa ating third objective, gusto ko lang pong ipakita sa inyo ngayon ang ladder of reading and writing. Importante po kasi ang visual na ito sa mga nagtuturo ng pagbasa. Ito po ay isang napaka-importanting book. Ito ay Ladder of Reading and Writing ni Professor Young. So edited by Professor Young and Hasbrook. So, para po to, especially for reading and literacy specialists, it's a must-read talaga. So, have you ever seen this before? Ito po ay a simple but very powerful visual that helps us understand why not all children learn to read the same way. Hindi pare-parehas ang kanilang pacing, hindi pare-parehas yung dosage na kailangan nila para matuto. So sabi po ni Professor Young, kung titingnan natin yung mga bata na parang umaakyat sa hagdan, makikita natin na iba-iba ang kanilang bilis at paraan ng pag-akyat. Doon po sa top of the ladder, yung green, dark green na part,
yun yung mga 5 to 10%, learning to read seems effortless. So some instruction for spelling or writing may be needed. So sila po yung mga bata na pag pumasok sa ating kindergarten classroom, marunong na silang magbasa. Mga 5 or 6 years old, nagbabasa na po sila ng chapter books. Nalampasan na nila ang mga picture books. Sila yung mga batang hindi pa formal na tinuruan, nakakabasa na sila. So they learn to crack the reading code on their own through exposure and rich language environments. Dahil maraming libro sa kanilang kapaligiran at meron silang mga adults na nagbabasa sa kanila ng mga libro, natutuhan nila na kung paano ba i-crack yung reading code on their own. So nandito naman po sa middle ng ladder, nasa about 35 to 40% ng ating mga kabataan, they learn to read in an with broad instruction. So they need explicit instruction for spelling and writing. Pero kaunti lamang yung kailangan nila. So sila po yung madaling matuto sa pagbasa. Yan, kakaturo mo pa lang ng titik M, S, and A. So kaya na agad nilang basahin yung masa, sama, asa, ganyan. Kapag may malinaw na phonics and reading routine, mabilis nilang nasusunod ang paraan ng pagbasa. So yung lower half naman po, yung nandun sa orange na band, sila yung mga around 40 to 45% sa ibabang bahagi ng hagdan. Sila naman yung learners that need systematic and explicit phonics instruction to succeed. Ibig sabihin, hindi po sapat ang exposure lang sa libro at kwento. Kailangan talaga nila ng structured method gaya ng Marungko approach na nagtuturo ng mga tunog, letra, tapos pantig bago ang salita. Ayun. Yung nasa bottom of the ladder, mga 10 to 15%, so sila po yung nasa pinakailalim, sila yung mga batang may learning difficulties or learning differences. For example, dyslexia. So for dyslexic children, it takes intensive multisensory and explicit instruction to learn how to read. Pero, kayang-kaya pa rin nila basta't may tamang paraan at suporta. So, through explicit and systematic phonics instruction na mas intensive at mas multisensory, matututo po silang magbasa. So, in summary, when we look at this ladder, we realize something very important. Hindi po pare-pareho ang bilis ng pagkatuto ng mga bata. Pero meron po silang kakayahang matutong magbasa. That's why explicit and systematic approaches like Marungko are very powerful. So, sinisigurado po kasi ng mga approaches like Marungko na walang batang may iwan sa ibaba ng hagdan. Ayan. So ayan, dito na po tayo sa third objective. Gain practical tips and creative strategies for making daily reading lessons more visual, structured, and enjoyable for both teachers and learners. Sana po ay masagot natin yung tanong ni Teacher Mary Joy Galicia, how do we make it fun for kinder learners? Ayan, Teacher Mary, ayan, nandito po yung mga sagot. So tip number 1. Una, we gamify our lesson. So, pwede po tayong gumawa ng iba't ibang laro para mag-enjoy yung ating mga bata. So, pwedeng sound hunt kung saan hahanapin ng mga bata ang mga bagay na nagsisimula doon sa tunog na tinuturo natin noong araw na yun. Pwede rin tayo magkaroon ng mga bingo, letter bingo. Pwede rin po akong gumawa ng mga templates for that. Isisend ko lang siya sa inyo through email. Or as a class, pwede rin tayo maglaro ng blending race. So, ipapakita natin yung salita sa screen, tapos unahan silang magbasa. Pero syempre, please use competition lightly kasi we still have to focus on teamwork and fun. Baka nag-aaway-away na yung mga bata at the end of our session. So, hopefully, maging fun yung ating lessons through different games. Yung ikalawang tip is to bring in movement. Ayan, gumamit tayo ng gestures or actions for each sound. Halimbawa, sa titik
M. So, pwedeng tina-touch natin or hinahawakan natin yung ating belly, niro-rub para sa na sound. Pwede ring S. Ano ba ang halimbawa ng S? S ay sabon. Pwedeng sabon. Nag-rub tayo ng sabon sa ating katawan. So, sabon. Ayan. So, pwede tayong mag-imbento ng iba't ibang actions para mas maging memorable sa ating mga bata yung tunog at letra na ating itinuturo sa araw na yun. And then, we use songs, clapping, or marching while blending sounds. And importante rin po na meron tayong multi-sensory na mga activities. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan meron tayong mga maliliit na salamin para nakikita talaga nila paano ba ina-articulate yung sounds. And then, meron din tayo ng mga sandpaper or sandboxes kung saan doon nila ilalagay yung mga letra or gagamitin yung finger nila para i-trace yung mga letra. Pwede rin natin yung kagaya ng kanina sa flashcards, ilagyan natin siya ng glue and sandpaper para nafe-feel nila yung texture ng mga letters kapag tinitrace nila gamit yung kanilang mga daliri. Ayan, so the more senses we engage, the deeper the learning sticks. So bring in movement, sayaw-sayaw at saka kanta-kanta. Ayan, alam na alam yan ng mga teachers ng kindergarten and grade 1. So tip number 3, use stories. So gumamit po tayo ng mga picture books. So kapag ang tinuturo natin ay letter M or titik M, tapos pwede tayong gumamit ng libro ng, I think sa Lampara books yun, yung Alamat ng Mansanas. Yan, maghanap po tayo ng iba't ibang mga libro na pambata galing sa iba't ibang publishing companies para maituro yung ating tunog. So, Alamat ng Mansanas. So, Mansanas, ayan. Diyan po natin i-introduce yung ating letter sound. So, magkasama na nating ituturo yung oral language skills at saka yung ating decoding skills gamit ang mga kwentong pambata. So, we have to connect learning to their imagination and emotion. So, when we connect learning to imagination, kasi diba, the child doesn't just read the story, they feel the story. And then tip number 4 is to celebrate wins. Ayan. So, give out stars, stickers, or cheerful shout-outs, yung mga claps natin, iba-ibang claps. We have to highlight effort, not just accuracy. This is very important po, no? We highlight effort, not just, so we have to highlight effort and accuracy. So, hindi pwedeng A for effort na nag-clap tayong lahat pero mali naman talaga yung tunog na na-produce niya. So, kailangan nandun yung effort niya pero nandun din na tama yung pagbigkas niya ng mga tunog at tama yung kanyang pagbasa. So, we build confidence through encouragement. So, bawat tunog kasi na natututuhan nila ay isang hakbang patungo sa pagbabasa ng may tiwala sa kanilang sarili. Ayan. And that would finish our third objective. Sana po ay may natutuhan kayo ngayong araw. Sana ay natutuhan nyo ang teorya sa likod ng Merungko approach. At nakita nyo po kung paano natin pwedeng gamitin ang mga Canva templates. Again, lahat po mula Aralin 1 hanggang Aralin 36, nandun po sila sa teacher's manual. Sana po ay makatulong sa inyo ang ating mga printable Canva templates, pati na rin yung mga Canva presentations para makapagturo ng pagbasa. And finally, sana po ay makaisip kayo ng iba't ibang paraan para maging mas creative pa ang inyong pagtuturo. Ayan. Ayan, may tanong po si Teacher Hanima. Paano po gumawa ng Canva account na hindi kailangang magbayad? Teach, ito lang po yun. Pumunta po kayo dito sa ating DepEd's official Canva Learning Hub. Nandito po yung QR link sa ating screen. So mag-login po kayo with your DepEd email or pwede rin kayo mag-sign up. Pwede niyo i-click yung sign up for Canva Education at gamitin po ninyo ang inyong DepEd email or school email address. And then i-verify po yun. Kapag na-verify na kayo, magkakaroon kayo ng Canva Education account. Libre po yun. Wala rin pong required na credit card.
So ito po ang official program ng Canva para makatulong sa mga guro na makagamit at makagawa ng mga high-quality teaching materials na hindi gumagastos. Take note po, for personal use lamang ang Canva Education, lalo na ang mga Canva educational templates. Hindi po sila pwedeng ibenta o pagkakitaan ayon sa ating Canva Education terms. Kahit pro din po yung gamit nyo, hindi pa rin po pwedeng ibenta ang mga Canva templates na nasa Canva library. Nawa ay malinaw po iyon. Ayan. So any questions and comments, ilagay lang po ninyo sa ating chat or comment section. Babasahin ko po sila at susubukan kong masagot most of the questions hopefully by this week. Now, let's try to answer some of your submitted questions. Let's see. Ayan, sabi ni Teacher Cheryl, is there a teacher manual and student workbook for the Marunko approach? Yes po, Teacher Cheryl. Sana ay na-download na po ninyo yung ating teacher's manual na kasama dun sa registration process. Sinend ko rin po siya via email. Pwede nyo po yung i-download, ipaprint, and then yung student workbook, magkakahiwalay po sila, yung mga student work pages, nandun po yung mga links sa ating teacher's manual. Ayan, sabi naman ni Teacher Rosel, to kindergarten, is it necessary to teach phonemic awareness first before phonics? Ay, maganda po ang tanong na yan at mainit na usapin yan ngayon sa academe. Ang short answer ko po ay, it is best to teach them together, hand in hand. Ibig sabihin, sabay natin na ituturo ang phonemes, ang mga tunog, at ang mga graphemes or letter combinations. So habang tinuturo po natin ang mga tunog, ipinapakita na rin natin ano ba ang letra na nagre-representa nito. At para sa kindergarten, ang pinaka-epektibong paraan pa rin po ay through games or through play. So mga sound games, movement activities, picture matching, and storytelling. Ayan. Maganda pa rin naman pong pang-assess ang phonemic awareness. Titingnan nyo sa simula kung kaya ba nilang paghiwa-hiwalayin ng mga tunog, pero hindi po natin kailangan maghintay ng matagal, mga buwan, bago tayo magsimula magturo ng letra. Pwede po natin silang pagsabayin. Similar yung questions ni Teacher Rafi sa Teacher Daisy Jane. Can the Marunko approach be used in high school? Applicable ba sa grade 7 to 10 non-readers? Naku, importante po itong question na to. Yes, ang Marunko approach po ay para sa kahit na sinong beginning readers, kahit ano pa yung edad nila. Pero very important po ito ha. You really need to assess them first. Balikan po natin yung simple view of reading. Tanungin natin yung sarili natin, saan ba sila nahihirapan? Decoding ba o language comprehension? Kung may high school learners po tayo na non-readers or struggling readers at decoding ang kanilang problema, ang pinakamainam po na paraan ay magsimula talaga tayo sa basic phoneme-grapheme correspondence through Marunko approach. Iba po ang magiging approach ninyo kung ang problema nila ay nasa language comprehension. Hindi nila nauunawaan ang wikang Filipino. So, iba po yun. So, again, kung decoding skills po ang kanilang problema, dito po papasok ang Marunko approach. One reminder lang po, kasi yung Canva templates ko ay designed for our little learners. Makulay, pangbata yung mga drawings, very kid-friendly yung style. Hindi po natin yun hopefully gamitin sa mga high school learners kasi medyo inappropriate na po siya. Baka maramdaman nila na sobra naman pambata yung material. Maging degrading po yung paggamit natin ng mga materials for grade 1 sa ating mga high school learners. Ang good news lang po is that all of the Canva templates that I have given you, pwede po siyang i-edit. So they're editable. Kaya love ko po talaga yung Canva Education kasi it's free and it gives you access to editable or customizable templates. So ibig sabihin, pwede po ninyong palitan yung colors, yung graphics, yung fonts, para maging angkop sa age group ninyo, including high school. Ayun.
Sana po ay nasagot ko. So, pwede po ang marungko approach, pero kailangan appropriate po ang style na gagamitin natin doon sa ating age group na tinuturuan. Sabi naman ni na Teacher Christine Paula and Teacher Lori Ann, can the marungko approach be used to teach reading in English? Ang marungko approach po ay nilikha talaga para sa pagtuturo ng pagbasa sa wikang Filipino. Pero, ngunit, marami itong pagkakatugma sa mga prinsipyong nakabatay sa research o pananaliksik tulad ng pagpapalakas ng phonemic awareness, pagtuturo ng systematic phonics, at paggamit ng cumulative practice, yung tuloy-tuloy na pagbabalik-aral sa mga naunang aralin. So, yung mga prinsipyo pong yun din yung gagamitin natin in teaching reading in English. Meron din pong malaking pagkakaiba ngayon sa sequence ng lessons in English. Bakit? Kasi yung Filipino language, it has a near one-to-one correspondence. Ibig sabihin, hindi siya 100% pero nearly sa bawat isang letra, meron siyang katumbas na isang tunog. So, pero hindi po ganun sa English, di ba? So sa Filipino po, regular and predictable ang spelling patterns. Sa English naman, hindi kasi yung letter A sa Filipino, A lang siya. A para sa araw. Pero in English, yung letter A, it can represent different sounds. So you have A in apple, apple. You have the sound A in acorn, and you also have the sound in wall. Hindi siya wall. Hindi rin siya waiter. So siya ay wall. So hindi rin siya acorn, siya ay acorn. So yung letter A mismo, isang letra siya pero meron siyang iba't ibang phonemes na nire-represent. Ganon din yung phoneme, halimbawa yung sound na A. Nire-represent siya ng iba't ibang graphemes or letter combinations kasi pwede siyang i-represent ng AI, AY. So, hindi one-to-one correspondence ang English language, kaya iba po ang sequence niya at iba rin yung same yung principles behind, pero iba yung sequence at mas mahaba, mas maraming lessons ang English para matuto ang bata na magbasa at magsulat in English, mag-spell. Ayan. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin yung marungko sequence para sa English. Ayun. Pero again, pwede po natin gamitin yung principles behind teaching explicit systematic phonics that is cumulative and scaffolded. Ito naman, galing kay Teacher Jemila. Teacher Shira saka Teacher Francis. Is there an e-certificate for participants? Yes po, may e-certificate tayo. All you need to do is to finish the post-quiz na ilalagay ko po ngayon sa chat. Ayan, send ko din po yung link ng post-quiz natin sa replay, kasama ng replay ng webinar. At sana po ay masagutan nyo siya ngayon hanggang mamayang 5 p.m. So, pagkatapos po nun, give me 3 days to send you your e-certificate. Ayan. Meron pa bang tanong? Ayan, kung meron pa po kayong mga tanong, hindi ko na po siya masasagot ngayon, pero magsasend na lang po ako ng complete na FAQ para after ng webinar, kasama yung links, instructions, and summaries sa lahat ng sagot ko ngayon at kung meron pang mga dagdag na katanungan. Ayan. Para naman po sa mga walang Canva Education account or Canva non-profit account, kung kayo po ay magulang na gustong turuan ng inyong anak na matutong magbasa at magsulat, meron po akong libro published by Central Books, Matutong Magbasa, Gabay sa Pagtuturo ng Pagbasa at Pagsulat. Nandun po ang lahat, mga worksheets, step-by-step lessons, and video links kung paano ituro ang bawat letra, tunog, at karaniwang salita.
Kumpleto po yun para sa home-based reading instruction. Pwede nyo pong i-scan ang QR code nito para makita ang libro. Pwede rin po yan sa mga guro, mga teachers, pre-service teachers, and community volunteers. At dahil malapit na rin po yung Pasko, pwede nyo na rin yung panregalo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na merong anak mula 3 hanggang 7 taong gulang. So malaking tulong po yan in building their early literacy skills. Ngayon, balikan ko lang po yung tanong ni na Teacher Christine Paula at Teacher Lori Ann kanina. Can the Marunko approach be used in teaching reading in English? So we will have another webinar for that. And yes, libre pa rin po ito. Siyempre, magkakaroon din po tayo ng teacher's manual or teacher's guide na nandun lahat ng Canva templates na kakailangan ninyo to teach explicit and systematic phonics for beginning readers. This time, ang focus po natin ay how do we teach our little learners to read and write in English. Ayan. Antabayanan niyo po yan, i-email ko po yan sa inyo at ipopost ko rin po sa Facebook. With that, maraming salamat po sa inyong matiyaga at buong pusong pakikinig ngayong umaga. Sama-sama po nating harapin at solusyonan ang problema ng literasiya sa Pilipinas. Alam ko pong naniniwala rin kayo that our children are rights holders. Karapatan ng bawat batang Pilipino na matutong magbasa at magsulat, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. At tayo ang mga duty bearers. So sila, rights holders. Tayong mga guro, pre-service teachers, magulang, community volunteers, tayo po ay may tungkuling igalang, protektahan at isulong ang kanilang karapatan. Dahil ang pagbasa ay pag-asa. At sa bawat batang natututong bumasa, nagbubukas tayo ng pintuan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kaya maraming salamat po at hopefully see you in our next webinar.